marcha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang maalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View.
Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHD. Naray si Mayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Pinas ang ating oras, 9 na minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon Pilipinas. Ngayon po ay araw ng Thursday, June 11, 2026. Sa pangalan po ng ating Wonder Woman, si Miss May Binauhan na busy ngayon. Samahan niyo po kami hanggang alas 4 ng hapon dito po sa DZRH Public Service Hour. Ito po si Wina Pearl Hesoro. At ako naman po si Jackie Resho. Magandang hapon, partner. Aba, busy ang ating Wonder Woman ngayong hapon. Oo nga eh. Sana ba? Saan ba ang uunahin natin? Sino ba ang uunahin na pupuntahan ng ating Wonder mamaya Woman? Nga. Mamaya, partner, babanggitin. Makakausap natin itong mga target puntahan ng ating team ng DZRH Operation Tulong. Mamaya babanggitin natin, partner. Makakausap natin ang kanilang mga punong barangay. Tatalakayin natin kung ano ba ang kanilang kailangan. Ano na ba ang sitwasyon ngayon doon? Kalagayan nila, kamusta sila ngayon doon. At syempre, ipapaabot natin sa kanila ang ating pakikidamay, di ba? Lalo na ngayon na alam naman natin na kailangan talaga nila ng tulong mula sa atin, mula sa ating mga kababayan. Dahil napakalakas nun 7.8. 7.8. Dahil nga dyan sa 7.8, umabot na ngayon sa 47. Kung di ako nagkakamali, 47 na ang nasawi dyan sa magnitude 7.8 na lindol. Pero bago yan, partner, aba ngayong araw naman
inaasahan nating medyo masama ang panahon ba? Dahil yung habagat nga ay magpapaulan sa ilang bahagi ho ng Northern Luzon ngayong araw po ng Huwebes. Makikibalita muna tayo sa DOST Pag-asa. Kamustahin natin ang kalagayan ng ating panahon. Nasa kabilang linya na si Mama Lori de la Cruz. Magandang hapon po, Ma'am Lori. Magandang hapon sa lahat ng ating mga tagapakinig. Kasalukuyan nga po magiging maulan ng panahon sa Ilocos Norte, Batanes at Babuyan Islands dahil sa epekto ng Southwest Monsoon. So inaasahan po natin magiging maulan doon o maulap ang papuri at pag-asasal sa mga pag-ulan. Sa Metro Manila at natitirang bahagi naman ng bansa, generally fair weather ang mararanasang panahon, iban sa mga localized thunderstorms, lalong-lalo na po sa hapon ng city. At wala naman po tayong bagyo ngayon sa loob ng ating area of responsibility. Yan mo ng latest mula sa Pag-asa. Ma'am Lori, isang tanong lang po, Mama. Opo, Mama. Ano po ang inaasahan po nating kalagayan po ng ating panahon na bukas at lalong-lalo na po, Ma'am, sa weekend? Opo, most likely po, ang southwest monsoon natin makaka-apekto pa rin hanggang sa extreme northern Luzon until tomorrow or weekend. Then the rest of the country, generally, ang pwede magpaulan, mga localized thunderstorms. So, parang ganito lang din po yung weather natin, pero parang anytime pwede yung mga bigli ang pagbuhos ng ulan dito localized thunderstorms. Pero wala naman tayong inaasahang mga malawakang pag-ulan. Maraming salamat po, Ma'am Lori de la Cruz. Yes po. Ang nakausap po natin mula po sa DOST Pag-asa si Ma'am Lori de la Cruz. Ulitin ko lang po ang binanggit kanina ni Ma'am Lori na pauulanin nga po ng southwest monsoon o habagat. Itong pong bahagi ng Northern Luzon ngayong araw po ng Huwebes. Ayon po sa Pag-asa, magdadala ang habagat ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Babuyan Islands. Samantala po ang frontal system naman ang magdudulot ng mga pag-ulan sa Batanes, habang localized thunderstorms naman ang magpapaulan sa Metro Manila at mga nalalabing bahagi po ng bansa. Kaugnay po nito, nagbabala po ang Pag-asa sa mga posibleng flash floods at landslide sa mga nabanggit pong lugar. Kaya naman sa mga kababayan natin, partner, na sa mga nabanggit na lugar, at syempre ang parati nating sinasabi sa kanila, mag-ingat sila, di ba? Laging maghanda na rin pag umuulan na, no? Ngayon nga na may habagat na, laging magdadala ng payong. At laging kung yung sa mga areas na binabaha o usually na binabaha, magdala na rin ho kayo ng anong tawag doon, yung kapote ba? Yung bota. Bota. Yun ang deal. Pero yun din, paalala na rin lang din na ngayon nga nahabagat na may flood control mess pa rin po tayo. Hindi pa rin na yung mismong kalikasan na yung nagbabalik hindi pa rin na dapat natin na makalimutan at tutukan din natin na sino na ba ang mananagot dyan sa flood control scandal. Isipin mo kasi partner, 2024, binuksan ang investigation dahil, kung di ako nagkakamali, 2024. 2026 na andito na ulit tayo sa phase ng ulan, tag-ulan na ulit. Pero yun parang sobrang bagal. Kung hindi man, di ba? Meron namang pag-uusad. Merong usad na nangyayari, pero medyo pagong. Mabagal ang usad. Kailan nga ba? Ang sabi nga rin kasi dati, bago magpasko. Ay, lang Pasko. Wala naman kasing Wala naman daw kasing, okay. Anong taong Pasko yon? Sige. Ito, malapit na din tayo mag-Burr months, di ba? Pero ito nga, meron pa tayong super El Nino phenomenon din na binabantayan. Dapat ng paghandaan ng pamahalaan ng napipintong epekto ng super El Nino phenomenon. Naku po, ayon kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, posible itong maranasan sa kalagitnaan ng taon, kaya inaasahan na may maayos na contingency plan ang gobyerno. Aniya, hindi katanggap-tanggap kung kakapusin sa aksyon ang pamahalaan habang kinakapos sa tubig ang buong bansa. Kailangan aniyang bigyan ng prioridad ang pagbibigay ng tulong sa mga magsasaka at mahihirap na pamilya. Kaugnay nito, inirekomenda ni Sendanya na dagdagan ang mga benepisyaryo at palawagin pa
palawigin pa ng ilang buwan ang kasalukuyang ayuda na ibinibigay ng pamahalaan. Yun, no? Partner, meron pa palang Super El Nino na binabantayan. Eh, di ba, parang ngayon nga habagat na kasi. So, ang nasa isip natin, tag-ulan na. So, medyo maalwal na konti yung tubig, yung supply ng tubig. Pero, kung magkakaroon nga ng Super El Nino, dapat paghandaan talaga. Speaking of paghandaan, Beshi, tayo pa rin manawagan para sa ating mga kababayan nga nasa lanta na apektuhan ng lindol. Ito ay sa mga taga Mindanao. Parati nating binabanggit dito sa DZRH. Itong bangko, bukas pa rin ang ating bangko para sa mga may mabubuting puso po na gustong mag-donate para po sa mga kababayan nating naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol dyan po sa Mindanao. Naka-flash po sa inyong screen ang ating bank accounts kung saan po kayo pwedeng magpadala. Pero banggitin na rin po namin ni Beshi para naman sa mga nakikinig sa ating radyo. Ito na nga, yung ating Metrobank account, MBC Operation Tulong Incorporated. Ang number po ay 640-7640-086412. Uulitin ko po, 640-7640-086412. Yan po ang Metrobank account ng MBC Operation Tulong Incorporated. Para naman po sa BDO Peso account, MBC Operation Tulong Incorporated pa rin po ang pangalan. Ang number naman po ay 000-30-508-035-635. Uulitin ko po, 000-508-035-635. Yan po ang mga pwede nyo pong padalhan ng inyo pong tulong o donation po sa atin dito sa MBC Operation Tulong. Ayan, para naman sa mga gusto, Beshi, partner, magpadala ng pera gamit ang QR code. Meron na din po kaming QR code. Naka-flash din po kanina yan. Naka-flash din po sa screen. Ngayon, ang aming pong QR code, pwede nyo po yung i-scan lang. And then automatic na pong lalabas na po ang account dyan ng MBC GP, MBC Operation Tulong. Yun po ang pangalan. Kapag hindi po yun yung nakita nyo yung pangalan, wag na po donatan. Basta ang pangalan po ng QR. Pag in-scan nyo po ang QR code ay GP MBC Operation Tulong Incorporated. Maging po sa Metrobank account at sa BDO Peso account, ang pangalan po ay MBC Operation Tulong Incorporated. Alam mo, partner, anumang halaga, diba? Walang yan Walang maliit, walang malaki. walang malaki. Basta pag nagtulong-tulong, nagsama-sama, malaking tulong po sa ating mga kababayan. Pag yan po ay nalikom natin, yun, malaking tulong na yan sa ating mga kababayan dyan po sa Mindanao. Ang ating Wonder Woman po, ang team ng ating Wonder Woman ay inaasahan nating posible pong pumunta sila, lumipad papuntang Mindanao ngayong araw po ng Huwebes o bukas ng umaga. So yan, para sa mga taga Mindanao dyan, antay po kayo ng kaunti pa. Paparating na po ang ating Operation Tulong. Naghahanda lang po, pero papunta na po ang ating Operation Tulong dyan po sa Mindanao. Yan, sa ating pong pagbabalik, makakausap na po natin ang punong barangay mula po sa Barangay Dadyangas West, dyan po sa General Santos City. Makikibalita po tayo sa kanilang sitwasyon matapos po ang pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol. Pilipinas ang oras, 3:21 ng hapon. Ang oras na yan ay Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako believe! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Fabcon,
Amoy nakaka-joyful! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful! Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. .3:26 na po ng hapon. Kanina nga po ay binabanggit namin ni partner Jackie na ang makakausap natin ngayon ay mula po sa Barangay Dadyangas West, dyan po sa General Santos City. Ang ating pag-uusapan pa rin po itong nangyari pong lindol, magnitude 7.8 na lindol dyan nga po sa Mindanao. Kung saan nga po umabot na sa 47 ang bilang ng mga napaulat na nasawi. Sa panayam po ng DZRH kay ASEC Rafi Alejandro, ang Deputy Administrator ng Office of the Civil Defense, sinabi nito mula sa GLAN, ang dalawang karagdagan sa mga nasawi. Nadagdagan din ang bilang ng mga nawawala mula sa 17 ay umabot na sa 31 ngayong araw po ng Huwebes. Habang aabot naman sa higit sa 660 ang bilang po ng mga nasaktan kasunod ng lindol. Ayon po kay Alejandro, higit sa 75,000 na pamilya ang apektado
ng kalamidad sa 291 na mga barangay sa Region 11, 12 at Barma. Sa ngayon, naaabot na sa 666.5 million pesos. Ito po ang halaga ng pinsala sa mga infrastruktura kasunod ng lindol. Samantala nga partner, umabot na sa higit 3,000 ang naitatalang aftershocks sa Mindanao kasunod ng pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol sa Maasim, Sarangani noong Lunes. Ayon sa PHIVOLCS, umabot sa magnitude 6.4 ang pinakamalakas na aftershocks. 790 sa mga naitalang aftershocks ang natunto ng lokasyon habang 61 naman ang naramdaman. Una nang sinabi ni PHIVOLCS na posibleng maramdaman ang mga aftershocks ng hanggang 1 buwan. So tuloy-tuloy pa hanggang 1 buwan ang mararamdamang mga aftershocks. So ayun no, at doon nga sa ating kakausapin no, partner dyan sa may barangay Dadingas West, General Santos City, dyan po, nandyan rin yung ating DZRH FM and Love Radio Station na sa kasamaang palad ay gumuho. At hihingi rin siguro tayo ng update maya-maya dyan kapag nasa linya na natin si Barangay Chairman Yolando Acron, tama ba ako? Acron. Si Barangay Chairman Yolando Acron. Pero bago yan ba partner, pasok muna tayo ng balita. Kapapasok lamang pong balita. Flash Report! Flash Report! Dumating na po sa NBI Homicide Division ang may-ari at ilang staff ng resort sa Dipakulaw, Aurora, kung saan po nasawi ang Ateneo Kiggers na sina Rene Baterbonyo at Divine Adili. Detalye po sa report ni RH15, Giselle Ricafort. Giselle? Dina, dumating dito sa NBI Homicide Division yung may-ari at ilang staff ng resort sa Dipakulaw, Aurora, kung saan nasawi yung Ateneo Kiggers na sina Rene Baterbonya at Divine Adili kamakailan. Kasalukuyan silang kinukuhanan ng salaysay ng mga ahente ng Homicide Division at tumanggi muna na magsalita sa media sa ngayon. Kanina, inisyo ng NBI na sila ay buo na ng task force na tututok doon sa investigasyon sa pagkamatay ng dalawang manlalaro. Kabilang nga doon sa tinututukan yung kung wala ba talaga na nangyaring foul play sa pagkamatay ng dalawang basketballista ng Ateneo Blue Eagles. Mamaya, susubukan ng media na makuhanan ng pahayag o makapanayam itong sinasabing may-ari at ilang tauhan ng resort kung saan nga namatay yung dalawang atleta ng Ateneo Blue Eagles noong June 8. Antabayanan yung karagdagang detalye sa ating pagbabalik. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report! Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! Maraming salamat RH15, Giselle Ricafort. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Sa punto pong ito, atin po munang makakausap si si Mama Julie Marie Buena mula po sa Public Information Office ng Jose Abad Santos dyan po sa Davao Occidental. Magandang hapon po, Ma'am Julie. Good afternoon po. Yan. Ma'am Julie, kamusta po ang kasalukuyan po natin dyan, ang sitwasyon po natin dyan sa Jose Abad Santos ngayon pong araw po ng Huwebes matapos nga po itong pagyanig? So good afternoon po sa lahat. Today po, we're so grateful po na wala na po masyadong lindol na nangyayari. And at the same time, we are very much thankful din po sa lahat po ng mga tao, ng mga organizations, mga private entities po, and mga local government units na nagtulong po sa amin na may parating yung mga donations nila. Ang iba po is through cash donations. Ang iba naman po is through drop-off of in-person po ng in-kind donations nila dito po sa aming incident command post po. And then also po, masaya din po kami kasi nagtulong-tulong po ang lahat. So may collaborative effort po na nangyayari. So as of this
days po may progress na po sa landslide areas na mga national roads po namin ngayon. May madaanan na po kami. May isang na po out of the 14 po na barangays na nagkaroon ng landslide area sa national road po, which is the only access po na makaabot kami sa South Barangays that are most heavily affected by the 7.8 magnitude na earthquake po is may isang barangay na nadaanan na po. It's because of the collaborative effort po of the provincial government unit, the LGU, and the DPWH din po, and mga private contractors din po na may projects pa po sa South Jazz. Yes, Miss Judy, yung dito nga po sa inyong lugar, ito po ay coastal area, tama po ba? Yes po. So we have 26 barangays po here sa Seven Santos. 23 are coastal barangays and 3 po are upland barangays. Kamusta naman po yung mga dinadaanan dyan? Dahil yung binigay po sa aming impormasyon, medyo liblib yung ilang lugar doon sa dyan po sa may Jose Abad Santos. Meron na hubang madadaanan at kamusta po? Meron po bang mga kalsada na hindi madaanan o saan po yung magiging ruta at gaano katagal po usually yung mga bago po makarating yung tulong dyan po sa ibang liblib na area? Yes po. So, today po, ang dami na po talaga private entities, individuals and organizations na nakapunta na po dito. So, usually po, they traverse po via Malita po, Davao Occidental. So, okay lang po yung daan if may mga gusto magpunta dito. So, punta na po sila dito sa Incident Command Post kasi madaanan na po siya until sa Barangay Tanuman po. But starting from the border of Barangay Tanuman to the rest of the barangays in South Jazz po, hindi pa po madaanan kasi may mga boulders po na nakaharang po sa national road. The only access lang po kasi namin papunta sa mga barangays na located sa South Jazz po is the national road po talaga. Mm-hmm. So, ang ginawa po ng mga responders namin, yung mga search and rescue teams, yung mga team ng rapid damage assessment and needs analysis po namin is nag-traverse na lang po sila via shore. Mm-hmm. So, it's either kakargahin nila yung mga motor nila po or they will take risk na to traverse po via shore para lang din po ma-assess yung mga totally and partially damaged mga houses and ma-assess din po kung ilang families and individuals po ang affected ng lindol. Mm-hmm. Ma'am Julie, balikan ko lang po itong Lunes, ito pong pagyanig po ng magnitude 7.8 na lindol. Kamusta po ma'am yung ating mga kababayan? Kasi po nakikita po natin sa pictures na ating ipina-flash sa screen. Meron pong kabahayan na nasira talaga, no partner? Kamusta po ang ating mga kababayan ma'am? Nasa evacuation areas pa rin po ba sila ngayon? Yeah, yes po ma'am. It's so heartbreaking to see the post po of the Japan, especially sa South Jazz po. Mm-hmm. Kasi we have a barangay po that we really consider na ground zero kasi hindi na po talaga matitirahan yung bahay nila. Mm-hmm. So, instead na sa evacuation centers po, kasi nga po yung mga barangays na mga evacuation centers. Pero, hindi po siya safe. Kasi from time to time may aftershock. May aftershock. Mm-hmm. Yes po. So, ang nangyayari po is nag-evacuate po sila sa mga open area. And then, may mga na-save na kagamitan yung iba din naman po wala. That's why po we really urge the public sa mga gusto po mag-donate na kung po pwede po nagbigay po sila ng mga tents po ba, mga sleeping mats, mga blankets, mga bottled water po na nakakatulong na malaki po sa mga Japan. Ayun. Ma'am Julie, meron po ba tayong bilang kung ilan po ang ating evacuees ngayon po as of now? So as of now po, based po sa report din po ng barangay, syempre sila yung nasa grassroots. So reported po as of June 10, 6 p.m. na sinamit din namin po of the defense. We have 4,920 affected families po. Tama po ba ma'am? 4,000? Higit sa 4,000 po. Yes po, 4,920. 4,920 families. Families. Ang mga nasa evacuation or naka-evacuate po dahil sa... Yes po. Ilan po ba yung masasabi nating totally damaged? Meron po ba kayong datos na kung ilan po yung totally damaged na mga infrastruktura, yung talagang hindi na po pwedeng muling balikan ng mga residente natin yung bahay nila?
So based on the report still from the barangay po and the Ardena team na nag-conduct po ng assessment is we have reported 102 totally damaged houses and 417 partially damaged houses. 417 partially damaged. 102 ang totally damaged. Oo, so yun yung mga hindi pa o hindi na talaga mababalikan. Meron na ho bang naging assessment yung sa mga opisyal, ng mga otoridad tungkol po dun sa mga iba pa pong infrastruktura gaya po nga ng mga evacuation center, yung mga government. Opo, Ma'am Julie, kamusta po ang ating mga ospital dyan? Oo, kung maaari po bang... So, sa Jose Santos po, we only have one hospital po talaga. One hospital. One hospital, pero okay lang din naman po. So, nung Monday po during the earthquake, pinalabas po talaga lahat ng mga pasyente po. So, kawawa po talaga sila yung mga naka-death stroke. Makita mo talaga na binitbit nila yung mga death stroke na naka-infect po sa kanila in order to save their lives po talaga. Kasi ang lakas-lakas po, kahit hindi kami yung epicenter, pero yung effect and impact po ng lindol is sobra po talaga. Yung aftershocks, nakakaramdam din po ba kayo ng aftershocks nitong mga nakaraang araw po? Yes po. From Monday pa lang po, grabe na yung mga aftershocks. Nagsusunod-sunod po talaga. So, ngayon po, halos lahat ng tao, halos lahat ng Diyos po is nagkaka-anxiety na hindi na po kami makatulog ng maayos kasi nga po binabantayan namin kung mag-aftershock ba or may lindol pa ba na darating. So, ang hirap po talaga. Yung din kasi partner, kasi nung tumama nga ito nga 7.8 magnitude na lindol, naglabas din ng tsunami warning. Kamusta po ba yung ating mga mangingisda dyan po? Dahil may mga coastal area nga po dyan sa inyo nga, sa Jose Abad Santos. Paano po, nakakabalik na po ba sila? Nakakapangisda na po ba? Kamusta po yung ating mga kababayan? After ng lindol po, so naglabas si Tibo ng notice na ng tsunami warning. That's why we were forced to evacuate po talaga to high areas. And then po, ito po lagi yung hindi natin maiiwasan is yung mga fake news po talaga na magkakaroon ng malaking tsunami. Pero may mga barangays din po na talagang umatras po yung dagat po nila. Ayun, Ma'am Julie. Opo, hindi pa rin po bumalik sa normal na na taas ng tubig po. Opo, Ma'am Julie, pagdating naman po sa pagkain, kamusta po ang ating supply po ng pagkain, lalong-lalo na po ang tubig? Kasi nga po nabanggit natin kanina na kayo po ay nasa liblib, nasa coastal area. Kamusta po ma'am? Lalo na po ang gamot natin sa mga nasugatan o kaya naman sa mga lolo't lola natin na mayroon pong maintenance. Yes po. It's so disheartening din po na dahil po sa pag-hamper due to the landslide po sa aming national road. So nahahamper po yung immediate relief operations po namin. That's why we really initiated or innovated things kung ano po talaga yung magiging mode of transportation namin. Gladly po, tumulong po yung DSWD. So, at ang Philippine Army po, so may pinadala po na 2 Black Hawk na sila po yung nag-ooperate sa Upland Barangay sa amin kasi hindi na po sila madaan. Wala na po ibang daan na pwede namin maakyat yung mga relief goods na para sa kanila. So, since may 3 Upland Barangays po tayo, so nag-spearhead po doon is the provincial government of Davao Occidental na po. So sila po yung nagbigay ng relief operations sa mga food packs, bottled water, so doon sa mga affected families and individuals po ng 3 barangays ng Jose Abad Santos. And now po is ikakarating lang din po ng via sea transport ng mga relief goods na pinadala namin sa Ground Zero po, which is the Barangay Bututan. So, masakit din po makabasa ng mga posts na umiiyak at humihingi ng tulong yung mga Diyosenyos po na nandoon sa South Gas. That's why din po kami sa LGU is nag-initiate kami ng donation drive po. Ang dami na pong donation na pumupunta po talaga and marami na pong individuals din, organizations na nag-reach out sa amin para maihatid po yung tulong. Pero we advise them po na dadaan po talaga sila via Malita for their own safety. Hindi po doon sa may Glan Banda kasi nga po
may mga naputol din po na mga tulay at mga road din po doon. Ma'am Julie, baka po meron po kayong gustong ipanawagan, lalo na po sa ating mga kababayan po na gusto pong tumulong dahil ang DZRH Operation Tulong, ang Operation Tulong Team ay pupunta po dyan sa inyo at syempre po magdadala po, maghahatid po ng tulong. Baka meron po kayong gustong ipanawagan, Mama. Yes po. Sa lahat po ng nakikinig ng DZRH, kami po sa Jose Abad Santos ay nananawagan po ng tulong po para may ipaabot po natin sa aming mga kapwa na Diyosanyo. So, meron din na po kaming na-post sa aming LGU page kung saan pwede niyo pong mabigay yung mga donations po or tulong or pwede din po sa DZRH po mismo. So, ang munisipyo po namin ay humbly asking na matulungan niyo po kami sa mga kailangan po namin ay mga rice, food, bottled water, medicine, mga tents, sleeping mats, mga blankets, hygiene kits, and mga flashlights and powered na mga lights po. Partner, baka may gusto ka pang iparating? Wala naman na. Pero siguro yung paalala na lang din ni Ma'am Julie na may particular po na kailangan na doon dadaan. Ayun paalala nga, nga lang para po. sa mga may balak pong pumunta dyan, Ma'am. Kung meron din po kayong hotline na maaari din pong tawagan na para sa mga protocols pa po na doon sa mga nais pong pumunta dyan po sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Yes po. So sa sa general public na gusto pong mag-donate sa just po na drop off point na to is pwede po kayo dumiretso dito sa ating SRN command post located na po sa ating municipal grounds. Pero if via South Just po kayo, via Jensen or Glan Sarangani, pwede din niyo po i-drop off or coordinate po with our uniformed personnel sa Kitayo checkpoint. And then for Davao po, you can drop off your donations po sa Coloseo located sa Torres Street, Davao City, or sa Momos po, located at Tulip Drive, Davao City. And for the Malita po, Davao Occidental drop-off point po, pwede din po sa satellite office ng LGU. Ayun. Sige po, maraming salamat po, Ma'am Julie Buen, Ma'am Julie Marie Buen. At syempre, Ma'am, parati po namin sinasabi, kahit papano po kailangan po talaga nating mag-ingat, lalo na po ngayon na nakakaranas pa sila ng aftershocks. Una sa LGU para malaman din namin yung safety din po ng mga Good Samaritan po. Maraming salamat po, Ma'am Julie Marie Buen, mula po sa Public Information Office ng Jose Abad Santos, dyan po sa Davao Occidental. Yan sa mga kababayan natin po dyan sa Mindanao. Hindi man po kayo nasa Mindanao, maging sa Luzon, Visayas, mag-ingat po tayong lahat, lalo na partner itong lindol, hindi naman talaga natin to nape-predict, di ba? Walang senyales na mangyayari ang mga ganito, di ba? Kaya dapat alerto pa rin tayo sa lahat. Kung nasaan man tayong lugar, palagi po tayong maging alerto at mag-iingat tayo. Kung maaari nga, meron tayo yung go bag. Go bag. Huwag mong kakalimutan. Kung sa office nyo po, maglagay po kayo ng go bag at sa inyong mga tahanan para ready din po kung sakali, sa kahit anong sakuna ay maging handa tayo palagi. Mas okay na ang prepared tayo, diba? Yung mga ganung bagay, partner. Yung go bag nga parati nating binabanggit ang laman niyan tubig. Syempre merong tubig, biskwit o yung energy bar. Yan, damit at saka first aid kit. Tsaka dun sa mga may maintenance, meron dapat na maintenance doon sa mismong go bag. Sa ating pong pagbabalik, makakausap naman po natin ang punong barangay ng Dadyangas West. Diyan pa rin po sa General Santos City. Walang iba po kundi si Mama Yolanda at Sharon. Makikibalita po rin tayo dyan. Pilipinas ang oras, 3:46 ng hapon. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay?
kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion tuwing linggo 3:00 ng hapon dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. This will be a very important championship for us because this would be the first international Sambo event to be hosted in the Philippines. I also want to make this hosting for the championship success and a very good experience for everyone. I foresee that Philippines will do phenomenally well in this championship. Phenomenally well. Hi, I'm Sydney Sita Conchan, your Asia Sambo Queen. I'm ACF, a national team member. Hello, I'm Suresh, Secretary General of Sambo Union of Asia and Oceania. Watch our exclusive interview for DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Kuya Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister L. At good morning. Magandang mainit na umaga. Kuya Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Anim na minuto na lang po bago mag-alas 4 ng hapon. Sa punto pong ito, bigyang daan po natin ito pong mananawagan yung hapon na partner. Walang iba kundi si Ma'am Marina P. Lopez. Nananawagan po si Ma'am Marina para po kay Sir Leonardo de la Costa. Si Sir Mario po de la Costa ay nasa 69 years old na. Asawa po ito ng ginang na si Ma'am Anesita de la Costa, dati pong kasambahay ni Ma'am Marina Lopez. Nananawagan po si Ma'am Marina para sa mga anak ni Leonardo dahil po nais na mga ito na malaman kung kumusta na ang kalagayan ng kanilang ama. Nasa kabilang linya na po natin si Ma'am Marina Lopez. Magandang hapon po, Ma'am Marina. Magandang hapon po, Ma'am Winnie, Ma'am Wina at Ma'am Jackie. Ako po ay nananawagan po kay Ginoong Leonardo de la Costa po para sa kanyang mga anak na si Alvin at saka si Anthony po. Ipinaaabot po nila ang kanilang pangumusta sa kanilang ama dahil ang kanilang ina po na si Nanay Aniceta Gaborno de la Costa ay sumakabilang buhay na po noong 2019. Opo. Ma'am Marina, opo. Yes po, ma'am. Tanong lang po, Ma'am Marina. Si tatay po, kailan po nila huling pong nakita? Oo. Ang kwento po ni Nanay Aniceta noon, umalis daw po nung ipinanganak po ni Nanay Aniceta yung kanyang bunso, nagpaalam po si Tatay Leonardo na maghahanap po ng trabaho. So, yun po sa tinagal-tagal po ng panahon, parang hindi na po bumalik sa kanila po. Kaya hindi po nila alam kung nasaan po ngayon si Tatay Leonardo de la Costa po. So yun po ay medyo matagal na kasi ngayon po namaya pa po si Nanay Aniceta noong 2019 pa po, tama po ba? Opo. 2019. Tas before pa po yun, noong huli nilang nakita ito si Tatay Leonardo de la Costa. Hindi na po nila nakita yung pong mga anak niya, hindi na po nila nakita. Simula nga po daw nung ipinanganak ni Nanay Aniceta yung bunso niya. Hindi na po nagpakita. Opo, hindi na nagpakita. Yung bunso po, Ma'am Marina, ilang taon na po? Siguro mahigit 20 na po. Matagal na po pala talaga. Matagal na po. Tapos Ma'am, ilang taon pong nanilbihan po sa inyo si Ma'am Aniceta? Nanilbihan po siya, nag-start po siya nung 2001 po. Tagal din po, Ma'am, hanggang sa kaya po bilang pagtulong po pagtanaw ng utang na loob kay Nanay Aniceta dahil matagal po siyang nanilbihan sa amin. Tinutulungan po namin sila ngayon na yung mga anak na mahanap po nila yung kanilang ama para makita naman, makumusta naman po nila siya. Sige po, Ma'am Marina, nasa inyo po ang pagkakataon para po manawagan. Sige po.
nananawagan po kami kay Ginoong Leonardo de la Costa po, kung saan man po kayo naroroon, ay pinaabot po ng inyong mga anak ang kanilang pangungumusta. At kung ano po, ay makipag-ugnayan lamang po sa DCRH para po ang kanyang mga anak po ay nasa Victoria, Tarlac po. Nasa Victoria, Tarlac. Opo, yung pong mga anak ni Ginoong Leonardo de la Costa po. Mama, sa paghahanap natin kay Sir Leonardo, baka po meron po silang pwedeng i-describe? Pero hindi kasi nila hindi na nakita, Opo. Saka kami po, hindi rin po namin pwedeng i-describe dahil hindi rin po na-i-describe ni Nanay Aniceta sa amin noon nung siya po ay nabubuhay pa. Basta ang sinabi lamang po niya. Yung pangalan lang. Opo, pangalan lang. Hindi po ba nabanggit ni Nanay Aniceta kung mas matanda po siya o mas bata po to si Tatay Leonardo? Ang di po niya nabanggit. Ang nabanggit po niya, magkasama po sila sa trabaho noon sa Bulacan. Ilan nga po, ma'am, yung anak nila ni Nanay Aniceta? Dalawa po, dalawang lalaki po. Sige, Ma'am Marina, para po sa mga kababayan natin na nakikinig at nanonood at lalong-lalo na baka nakikinig si Tatay Leonardo de la Costa, saan po kayo, ma'am, pwedeng tawagan? Ito pong number na ito po, ma'am, pwede ko po bang ibigay? Or sa DCRH na lamang po? Pwede nyo rin po, ma'am, ibigay po ang inyong contact number para naman po in case, ma'am. Sige po. Ito po ang aking contact number, 0922-787-3523 at saka 0935-577-3929. Yan po yung aking mga contact numbers po. Yun po sa mga nakikinig at nanonood dyan. Nabanggit po ni Ma'am Marina Lopez ang kanyang contact number kung saan po kayo pwede pong mag-message. Kung kakilala nyo man po si Tatay Leonardo de la Costa o kung ikaw man po si Tatay Leonardo de la Costa, pwede po kayong mag-reach out dyan sa number po na binagyeta. At maaari din po kayo, kung malapit lamang po kayo dito sa DZRH, maaari rin po kayong pumunta dito. Dito na po kayo lumapit. At pwede din po sa text line po ng DZRH na 0919-2826-485. Ulitin ko lang po ang text line na 0919-2826-485. Pwede po kayong magpadala ng inyong mensahe dyan. Maraming salamat po, Ma'am Marina Lopez. Maraming salamat din po sa DCRH. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Bago tayo magpaalam, partner, gusto ko lang batiin ng happy birthday. Maugmang kumpleanyo sa aking Papa Edwin, 62nd birthday ng aking Papa. Happy birthday, Papa! God bless po. God bless at ingat po kayo dyan parate. Banggitin ko lang na partner kasi kanina nga dapat sana ay makakausap natin si Sir Yolando Acro ang barangay chairman ng barangay Dadiñas West, General Santos City. Ngayon po ay sila po ay nagkakaroon ng pagpupulong na kasama po ang alkalde ng General Santos City para nga po sa agarang aksyon dito nga po sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao noon nga pong Lunes. At sa pamamagitan po niyan, dito na po nagtatapos ang ating isang oras. Ayun, pasok muna tayo, partner. Habol muna tayo ng isa pang report. Dahil ang kumakalat po na quote card ni Yorme ni Manila Mayor Isko Moreno kaugnay po ng lindol. Pinabulaanan po ng Manila LGU. Detalye sa report ni RH9 Tina Nolasco. Winang itinanggi nga ng tanggapan ni Manila Isko Moreno ang kumakalat na peking quote card na malisyosong iniuugnay sa alkalde kaugnay sa lindol sa Mindanao. Gate ng Manila LGU, hindi ito sinabi ni Yorme at hindi inaprobahang ilabas at hindi rin pinahintulutan. Ayon sa Manila Public Information Office, ang ganitong uri ng peking impormasyon ay irresponsable, mapanlinlang at mapanganib, lalo na sa panahon ng sakuna kung kailan higit na kailangan ng publiko ang tama, mahinahon at makataong komunikasyon. Nanawagan din ng pamahalaang lungsod ng Maynila sa publiko na huwag magbahagi, magpalaganap o maniwala sa mga hindi beripikadong posts na may layuning manira
masira, manlinlang o magdulot ng kalituhan. Ito si RH19 Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat at Tina Nolasco. Sa umagitan po niya, dito na po nagtatapos ang ating 1 oras na paghahatid ng serbisyo at tulong sa ating mga kababayan. Sa pangalan pa rin po ng ating Wonder Woman, Miss May Binauhan, kami po ang inyong nakasama. Ito po si Wina Pearl Hasoro. At ito po si Jackie Resho. Susunod na po programang Break Time nila kay Deo Macalma at ni Miss Thea Petrocarpuz. Oras po natin, 2 minuto makalipas ang 4:00 ng hapon. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy,